Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunod na tanong dun sa nasinagot ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Hunaka ba'dan nasi istakdimuna hububan liikafi dawrati khilali syahri Ramadan hatta tatamakkanu min siyami Ramadan wa ma'an nas. So meron daw mga tao, meron daw gumagamit ng, dito? Translation maganda. Yung pampadelay ng menstruation. Yung para madidelay siya, di ba? Yung contraceptive. O parang contraceptive din ito, pero ang epekto niya, not necessarily hindi magbubuntis, kundi madidelay yung menstruation. Minsan tinda sa Quiapo. Di ba? Pamparegla, pampadelay ng regla. Na yung dahilan nila, kaya nila ginagawa to, kasi para matuloy-tuloy nila yung fasting. Kasi kung magkabuwan ng dalaw nga sila, di ba, mapuputol yung fasting. At sa totoo niyan, mahirap talaga mag-fasting ng hindi Ramadan. Napansin nyo, magpa-fasting kayo ng sunnah, fasting ng Shawwal, fasting ng utang na Ramadan, mahirap sa ibang mga araw. Hindi katulad pag Ramadan, sabay-sabay kayo nagpa-fasting, mas madali kung tutuusin. Kung nagpa-fasting ka hindi Ramadan, lalakad ka dyan, kada daan mo dyan, may magyayaya sa'yo. Yasin, kape. Rashid, tinapay. Ang hirap, di ba? So gusto nilang dire-diretso yung fasting. Fama huwa tawjihu samahatikum ilayhin. Sa mga kababaihan talagang concern dito. Sabi nung nagtatanong, ano ang may papayo ninyo sa mga kababaihan na ito, minamahal naming Sheikh. So sabi ni Sheikh rahimahullah, la a'lamu fihi ba'san. Wala raw siyang nakikitang problema rito, inshallah. Idha kana la yadurruha dhalika la haraja fihi. Kung hindi naman to makakapinsala sa babae, insyaallah, walang problema kung gagamit siya nito. At maraming ang iba't ibang anyo ito. Pwedeng tablet, pwedeng halamang gamot, at iba pa. Pero syempre, tiyakin niya na hindi nakakasira sa kalusugan ang iinumin niya na ito, insyaallah. Since may mga doktor naman, pwede na siya magtanong din sa doktor. Ano yung pwede niyang gamitin? Inshallah. Lalong-lalo na, yung katwiran kasi ng mga scholar dito. Maikli yung sagot ni Sheikh bin Baz pero natalakay na ito ng ibang mga scholar. Ang dahilan sa usapin na ito unang-una, yung kawalan ng dalil na ito ay ipinagbabawal. Yung kawalan ng dalil na ito ay ipinagbabawal. Kasi ang usapin dito, yung pagpigil o pag-antala, pag-delay ng menstruation. At ang bagay na yon, hindi naman siya napapaloob sa ibada, di ba? Yun ay mapapaloob sa muamalat. At syempre, ang gagawin na ito ay para sa pagsasakatuparan ng isang ibada. So dahil doon, at yun lang, hindi lang ibada na mayroong limitadong oras. Kaya nga sa Hajj, ganito rin, may mga nagtatanong, pwede ba silang uminom ng pampadelay ng buwan ng dalaw para tuloy-tuloy nilang magagawa yung mga ritual? Kasi mga ritual doon, ang marami nandoon sa loob ng Masjidul Haram, tawaf, sa'i. Hindi pwedeng may menstruation, hindi pwedeng papasok doon yung babae may menstruation. So ganun din, pinahintulutan nila sa ganung kadahilanan. Ang usapin na yun ay muamala. Ibig sabihin, lahat ay pinahintulutan, liban na lang sa may dalil na bawal. Ito ay para sa pagsasakatuparan ng pagsamba at hindi lang ordinaryong pagsamba na may limitadong oras. Sa pinahintulutan ito rito. Pero sa sala, hindi. Bago sasabihin ng babae, pwede ba siyang uminom ng ganito para tuloy-tuloy yung kanyang sala? Meron namang ibang panahon para magsala. Di ba? Pwede ka namang kumbaga, sa kalagayan din ng babae, yung sala na hindi niya nagawa dahil siya may buwan ng dalaw, babayaran ba niya? Hindi. Hindi niya babayaran.
yung mga panahon na meron siyang buwan ng dalaw. So hindi niya kailangan gawin ito para sa sala. Pero doon sa fasting na pagbabayaran niya kapag hindi niya nagawa dahil sa buwan ng dalaw, pwede, inshallah. Sunod na tanong, tasahal al-kathiru fi dhihabi ila Makkata fi Ramadan wa yatrukuhum fi zahami bainar rijali yatajawwaluna fil aswaqi mimma yahduthu al-fitna wal fasad. So, meron daw mga tao na nga, nagpupunta sila sa Makkah sa Ramadan. Pero pagdating naman nila doon, namamasyal lang din naman sila. Yung kababaihan lalo na, nagipagsiksikan pa sa kalalakihan. At naroon sila sa mga lugar na maaring magaganap ang fitna at fasad. Mga tukso at kumbaga kasiraan. Yung sa Makkah, sa totoo niyan, kahit sa Makkah may krimen, kahit sa Makkah may masasamang tao, kahit sa Makkah may mandurukot o iba pang mga kasamaan. Meron nga din Hajj da Hajj, nagbebenta ng yosi, tapos kalagitnaan ng Hajj, merong mga kumbaga, sindikato na mamalimos, hinuhuli sila ng pulis, hinahabol sila ng pulis kapag makita sila doon na namamalimos. Hinuhuli sila kasi alam ng mga pulis, alam ng otoridad ng Makkah, sindikato, yung marami sa mga namamalimos na yun. So meron ding mga kasiraan doon. Ligtas ang Makkah at Madina, inshallah, sa Masih at Dajjal. Pero sa iba pang mga fitna at fasad, vulnerable din sila sa iba pang mga fitna at fasad. Falakad shahidna ma la yaliku. Falakad shahidna ma la yaliku min ba'dil muslimina hadahumullah. So nakita ro sila sa Makkah ng ilang mga Muslim na gumagawa ng mga hindi dapat ginagawa ng mga Muslim. Fahal min masihatin min samahatikum. Anong mapapayo ninyo, minamahal naming Sheikh? So yung concern din dito, babae. So kaya yung sagot ni Sheikh rahimahullah, al-wajibu alal mar'ati an tattaqillaha wa an tahdar at-tabarruj bayna rijali was-sufur. Obligado para sa babae na katakutan si Allah at pangilagan ang tabarruj. Yung tabarruj, yung pag-expose sa sarili. Na yun nga, sa usapin ng hijab, ang hijab sa totoo lang, hindi lang ito damit. Ang hijab ay hindi lang ito damit. Ang hijab ay nasa ugali din ng babae. Ang hijab ay nasa paraan din ng pananalita ng babae. Ang hijab ay nasa paraan din ng pakikitungo ng babae. Lalong-lalo nasa kalalakihan. Kasi maaaring yung babae nakahijab nga. Lahat ng kondisyon ng hijab sa kanya, tama. Maluwag na damit, may saktong haba, tapos may saktong kapal ng tela, nakatakip pa ang muka, nakatakip ang paa, nakatakip pa nga yung kamay, pero malandi naman. Diba? O ano pa ba ibang term pwede nating sabihin yun. Yung pinakamasahol yatang masasabi natin. Kumbaga, malandi siya makipag-usap sa lalaki. Yung iba doon, ano pa yun May ibang babae, yung humahawak pa, hawak pa yun. Sasampal sa... Tatapik-tapikin ka pa doon. Uy, ikaw dito ka pala, anong ginagawa mo rito? Pupogi ka lalo May babaeng ganun nakanikab pa yun. So meron ganun. Sabi ni Sheikh, katakutan nga si Allah at iwasan ng tabarruj. So ito yung tabarruj na maaring nakatakip ang katawan at mukha ng babae, pero yung ugali niya hindi tinatakpan. So, yun ay tabarruj. Siyempre, maaring hindi niya sinasadya pero regardless, halimbawa sabihin niya, hindi naman niya ginagawa yun para mang-akit ng lalaki, ganun pa rin. Ang tinitingnan dito yung epekto, yung ginagawa niya sa lalaki. Ganun. So yun yung ganito natin inuunawa yung konteksto ng tabarruj. Hindi ito ang tabarruj, hindi lang ito limitado doon sa mga babae na hindi naghihijab o babae na sexy manamit. So pati doon sa kahit nakatakip ang katawan, pero kumbaga nakalabas naman yung kaluluwa.
Hindi yun hijab na maayos. Ang hijab ay, kumbaga, sa buong pagkatao ng babae. Buong pagkatao ng babae. Yun nga. Lalong-lalo na sa harap ng kalalakihan, ganyan din sa paglalakbay. وَإِدْهَارُ شَيْءٍ مِنْ زِينَتِهَا هَذَا خَطَرٌ عَظِيمٌ. Yung nga, di ba yung babae, inoobliga na magtatakip ng kanyang katawan. Hindi nga may kita ang katawan niya, di ba? Pero merong kababaihan, pareho nakahijab at hindi nakahijab, merong nagpapakita ng kanilang mga alahas at iba't iba pang mga bahagi ng kanilang kagandahan. Meron nga naghihijab, di ba? Kita yung buhok dito, pakita yung buhok niya, may kulay, kita yung dulo ng tenga. Nakabalot yung ulo, pero nakikita yung dulo ng tenga para ipakita yung hikaw niya, perlas, o ano pa mang pagkabigat-bigat na hikaw. Yun ay mapanganib din. O kaya nakahijab nga, o nakadamit. Pero sikip-sikip naman ang damit niya. Kala mo yung damit niya pang superhero, pang Avengers. Ganun, hindi pwede. So nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit na natin ito nung nakaraan dun sa Qiyamatu As-Sugra. Sanafani min ahlin nari lam arahuma. May dalawang klase raw ng tao na nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa impyerno. Ibig sabihin pinakita sa kanya ni Allah sa kumbaga wahi. Rijalun bi aydihim siyatun yadribuna bihan nas. Kalalakihan daw na meron silang hawak na mga latigo na nilalatigo nila sa pamagitan nito ang mga tao. Wa nisaun kasiyatin ariyatin mailatin mamilatin ruusahunna kaasminatil bukhti. La yadkhulunna aljannata wala yajidanna rihaha. So yung pangalawang klase ng tao na nakita niya sa impyerno, mga kababaihan na nakadamit, kasiyat, pero in essence, ariyat, nakahubad. Nakadamit pero parang walang sa-isa yung damit nila, parang nakahubad pa rin sila. At yun nga yung mga babae na nakatakip ang katawan pero masikip ang damit, o kaya maikli, o kaya manipis yung tela. At syempre, maaaring mangyayari din ito sa kanilang ugali, sa kanilang pagiging mailat at mumilat. At syempre, yung kanilang, kumbaga tsura din na yung kanilang mga ulo, kumbaga nakabalumbon yung kanilang mga buhok na pinapakita pa nila sa kalalakihan, kumbaga na mahaba yung buhok nila na nakatali sa ibabaw ng mga ulo nila o likod ng mga ulo nila na parang likod ng camel. Ang mga tao raw na ito ay hindi papasok sa paraiso at hindi makakalanghap ng halimuyak ng paraiso. Yun yung parusa sa kanila. Ngayon, paano yung sa kalagayan ng Muslim? Hindi na natin alam kung ano ang extent ng hadith na ito. Pero ito ay babala, lalong-lalo na sa mga babaeng Muslim. Hada amrun adim. Ito isang bagay na mapanganib, matindi. Al-wajibu alal mar'ati al-hadru fi Ramadan wa fi gayrihi. Marapat sa babae na mangilag sa mga ganitong bagay sa Ramadan at hindi Ramadan. Al-wajibu alayha at-tasatturu wal-hadru min tabarruji bayna rijali aw idhari shay'un min az-zinati aw khalwati bir-rijali al-ajnabi o bir-rijali al-ajnabi. Marapat sa babae ang takpan niya ang kanyang katawan at pangilagan ng tabarruj, lalong-lalo na sa kalalakihan nga. Na makikita siya ng mga lalaki, magpapapansin siya sa mga lalaki lalo na, o ipapakita ang anumang bahagi ng kanyang kagandahan. Bahagi ng kanyang katawan o alahas at iba pa. At syempre, kasama sa tabarruj o kasama sa mga paglabag sa hijab, ang khalwa bir-rajuli al-ajnabi. Yung pagiging magkasama niya o pagiging kasama niya ng isang lalaki na hindi naman niya kaano-ano. Sa khulwa. Khulwa, ibig sabihin, kayong dalawa lang. Na walang ibang tao na malapit sa inyong dalawa. Na pwedeng pag-usapan ninyong dalawa, yung gusto ninyong pag-usapan na walang makakarinig, o gagawin ninyong dalawa, ang gagawin ninyong dalawa na wala namang makakakita o makakasaksi. Yun ang khulwa.
Kasi maaring kulwa pa rin yung bawa, yung lalaki tsaka babae nagkita sa park. Nasa park sila, may ibang tao. Pero walang nakakarinig doon kanilang pinag-uusapan. O nando sila nakatago sa lilim ng puno. Yung chat, di ba? Sa pagchat-chat, ganun din. Kulwa pa rin yun. Kulwa pa rin. Kasi kahit yung video chat nga, maraming pwede pang mangyari dun. Pwede silang magpakita ng katawan nila sa pamagitan ng chat. So maraming pwedeng mangyari. Kaya nga, ang aya, yung wala takrabuz zina, huwag ninyong lalapitan ng zina. Ang sabi ni Allah, huwag ninyong lalapitan ng zina. Huwag kayong lalapit sa kahit anumang daan o paraan patungo sa zina. Hindi niya sinabing huwag kayong magzina. Hindi niya sinabing huwag kayong mangalunya o huwag kayong makiapid. Ang sinabi niya, huwag kayong lalapit sa pakikiapid. Lahat ng paraan patungo sa pakikiapid, layuan ninyo. Layuan ninyo. Yun nga sa bagong panahon yung pakikipag-chat, di ba? So, hindi lang sa kumbaga hayagan o kumbaga harapan na magkasama sila, maaring may khalwa, doon sa silang dalawa lang ang magkausap. At subhanallah nga, nangyari nga sa Facebook, yung nga nakukwento ko sa inyo, may mga babae, magpi-PM yan sa inyo, tapos bubula-bulahin ka, sasabihin niya, nakita ko na matuwid ka gusto sana kita mapangasawa. Na matindi man ligaw, kung paano man ligaw yung lalaki, ganun din siya katindi. Mas matindi pa, o mas matindi pa, kasi may paninisi yun Parang gusto niyang sabihin, ikaw din, pag di mo ako pinakasalan, baka maligaw ako. Duda ko, doon nadali tatay niyo Mga ganung pamatay na na pick up lines ng ng mga babae na subhanallah, layuan talaga ang zina. Kullu hadha munkarun, lahat ng ito ay munkar, lahat ng ito ay masama. Wa yajibu al-rijali an yaqumu alaiha. Marapat sa kalalakihan ang protektahan ang kababaihan. Kaya nga sa magulang, lalong-lalo na babae yung anak nyo, babantayan nyo yung anak nyo. Kasi maaring nabibiktima sila, lalo na ngayon, dami na namang, halos ngayon Linggo-linggo may nababalitang ginagahasa at pinapatay. Nababalita yun. Paano yung marami pang ibang hindi nababalita? Hindi nababalitaan ng mga reporter o hindi nakakarating sa kanila yung balita o ayaw nang ipaalam pa ng iba. So dapat lalong-lalo na yung magulang, pangangalagaan niya yung kanyang anak na babae. At yung anak din niyang lalaki, babantayan niya. Kasi katwiran ng ibang magulang, lalaki naman yung sa akin okay lang. Kahit makabuntis yan, okay lang. Hindi Sige, makabuntis yan. Sino pa may pananagutan dyan? Kinunsinti pa Kinunsinti pa. Sino may pananagutan niya? May pananagutan pa rin ang magulang. May pananagutan pa rin ang magulang sa kanyang pagpapabaya sa kanyang anak. Tapusin lang natin ito inshallah. At yun nga, ala zawjiha wa ala akhwatiha wa ala abiha. Kasi nga, marapat na pangalagaan ng lalaki ang kanyang asawang babae, ang kanyang kapatid na babae, at kahit yung kanyang mga magulang. Yun nga, kasi hindi lang naman single yung nabibiktima nito, di ba? Yun nga, binanggit dito asawa. Kahit yung babaeng may asawa, maaring matutokso rin. Kaya nga sa Islam, yung zina, mabigat ang parusa para sa may asawa na nagzina. Kamatayan. Pero yung tao na dalaga, binata, na hindi pa sila nakaranas na makapag-asawa, lalatiguhin lang yun. Pero yung may asawa, kasalukuyang may asawa, o nakaranas ng mag-asawa, may asawa na siya noon, ngayon kahit binata siya ngayon, bitay pa rin yun. Bitay pa rin yun. Kasi malaking kasiraan talaga sa lipunan yung pangangalon niya. Kasi hindi lang yan hindi lang yan kumbaga kasalanan na kumbaga yung na lalabag yung pagiging banal ng kasal o ng relasyon sa pagitan ng lalaki at babae. Isa rin itong paglabag sa karangalan ng tao.
lalong-lalo na yung babae na nangalunya, lalaki na nangalunya, o yung mga asawa nila, o sino mang kamag-anak nila. Napakalaking kapintasan yun. Di ba sa atin sa Tagalog, yung lalaki na nangalunya yung asawa niyang babae, ang tawag, iniputan sa ulo. O sa Kastila, na pendeho. Sa Kastila, pag tinawag kang pendeho, mura yun eh. May mga nagpapatayan dahil lang tinawag silang pendeho. Sa Mexico, mura sa kanila yung pendeho. Mura sa kanila yung pendeho. Nalala ko tali na panood ko kahapon eh. Tawa ng tawa yung mga Meksikano, yung mga babae. Pinakain sila ng puto bumbong. Sabi niyong babae, ano to? Puto. Tawa siya, tawa. Kasi yung puto sa Kastila, lalaking puta. Lalaking prostitute. Tawa sila, tawa. Ganyan yung pangalan ng ano. Mura yung pendeho. Ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap sa kahit anong lipunan, kahit sa kuffar, yung ganito, yung pangangalo niya. At yung nga, alayhim, anyam na uha, mimma haramallah, marapat sa kalalakihan, kasi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ang kalalakihan ang tagapangalaga, tagapamahala sa kababaihan. Kailangan pagbawalan nila yung mga babae na gawa ng haram, an yurshiduha ilal khair, malapat na gabayan nila sila patungo sa kabutihan. At ta'afufu wal hadru min asbabil fitnati wa asbabus syarri la fi Makkata wa la fi gayriha. Yung kailangan tulungan nila yung mga kababaihan na maging disente, ingay ta'afuf, maging disente, marangal, at mapangilagan nila ang lahat ng dahilan ng tukso at kasamaan sa Makkah man o sa iba pang mga lugar. Yung natanong kasi kanina, may mga babae pupunta ng Makkah pero hindi naman nagdedicate ng panahon sa pagsamba, namasyal lang. Pero yun nga, ang katotohanan dito, hindi lang ito sa Makkah nangyayari. Mas masahol pa ito sa ibang lugar, kaya mas dapat na magano tayo inshallah. Mag-iingat inshallah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.